Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 6. At ang mga paksang ating pag-aaralan ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Tekstong naratibong kwentong bayan na pinamagatang ang mahiwagang singsing. Mga katangian ng kwentong bayan, paggamit ng mga bahagi ng pandiwang perpektibo sa pagpapahayag. Narito naman ang mga layunin o kasanayang ating lilinangin ngayong linggo. Narito naman ang mga kasanayang sa pagsasalita at pagsulat o mga kasanayang produktibo. Mga layunin o mga kasanayan sa panonood at presentasyon. Para sa unang araw, narito ang ating mga gawain. Para sa unang gawain, magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. Panuto, sagutin ang mga tanong. Para sa tanong sa letrang A, ano ang pangkalahatang tawag sa mga tekstong nagsasalaysay tulad ng anekdota? Ang sagot ay naratibo. Nakuha niyo ba mga bata? At para sa tanong sa letrang B, anong tekstong naratibo ang nagsasalaysay ng sariling karanasan na maaaring malungkot o masaya? Ang sagot ay anekdot. Nakuha niyo ba? Magaling! Para sa letrang C, ano ang layunin ng tekstong naratibo? Sagot ay magsalaysay. Para sa tanong sa letrang D, anong teksto ang may layuning maglahad? Ang sagot ay tekstong impormatibo. Para sa letrang E, ano-ano ang mga bahagi ng isang tekstong pasalaysay? Ang sagot ay simula, gitna, at wakas. Para sa letrang F, anong teksto ang naglalahad ng mahalagang tala tungkol sa buhay ng isang tao? Ang sagot ay talang buhay. Para naman sa tanong sa letrang G, ano ang tawag sa araw-araw na tala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao? Ang sagot ay tala-arawan. Magaling! At letrang H, paano mo maibabahagi ang iyong karanasan o karanasan ng ibang tao? Ang sagot ay ikwento o isalaysay ito. At letrang I, anong bahagi ng teksto ang nagsasalaysay ng mga pangyayaring naganap sa anekdota? Ang sagot ay gitnang bahagi. Para sa tanong sa letrang J,
Maaari rin bang maging naratibo ang tulang pambata? Ang sagot ay oo naman, maaaring maging naratibo ang tulang pambata. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, narito ang isa pang tanong. Ano ang alam mo sa pagmamalasakit o pagmamalupit sa mga hayop? Panonoorin ang isang video clip mula sa link na ito. Ngayong araw ating babasahin ang isang kwentong bayang pinamagatang Ang Mahiwagang Singsing na naglalahad ng karanasan ni Edwin tungkol sa pagtrato niya sa mga hayop. Ano ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan o sa Ingles ay folklore ay isang kathang-isip na salaysay na kumakatawan sa pag-uugali ng mga mamamayan sa lipunan at kinapupulutan ng aral. Ito ay bahagi ng katutubong panitikan, lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa paraang pasalita o pasalin-dila. Mga pangyayari sa kwentong bayan ay hindi batay sa pangalan, lugar at panahon. Maaring ang paksa nito ay hayop, kaya tinatawag na pabula, mahika, romansa, pagbibiro, at anekdota, at iba pang salaysay na hindi kabilang sa alamat at mito. Sa pabula, mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan. Ang alamat ay haka-hakang kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng isang lugar o bagay. Ang mito ay kwentong piksyon tungkol sa buhay at karanasan ng mga Diyos at Diyosa. Ang ating babasahing kwentong bayan ay pinamagatang Ang Mahiwagang Singsing. Ngunit bago natin basahin ang ating kwento, narito ang mga pangganyak na tanong. Paano trinato ni Edwin ang mga hayop? Ano ang naging bunga nito sa kanyang pamilya? Batay sa pamagat ng kwentong bayan, mayroon ka bang iniisip o naiisip na kasagutan? Ngayon, atin munang hanapin sa loob ng bawat pahayag ang kasing kahulugan ng salitang nakasulat ng itilisado. Para sa unang bilang, mahirap umutang ng pera kung wala kang ipapakitang sangla. Hinahanap nila ang kapalit o kapanagot na perang uutangin mo kung sakaling hindi mo ito mabayaran. Ano ang kahulugan ng sangla? Pangalawa, maraming pumupunta sa poblasyon. Dinadala roon ang mga paninda dahil doon ang sentro ng bayan. Ano ang kasing kahulugan ng poblasyon? Pangatlo, lumusong ka sa tubig upang mailigtas mo ang nalulunod. Bilisan mong pumunta roon. Ano ang kahulugan o kasing kahulugan ng lumusong? Pang-apat, may mahiwagang nangyayari. Katakataka ang mga ikinikilos ng lalaking iyan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mahiwaga? Panglima, pumunta sa laot ang mga mangingisda.
Mas maraming nahuhuling isda sa gitna ng dagat. Ano ang kasing kahulugan ng salitang laot? Narito ang mga gawain para sa ikalawang araw. Magbabasa ng kwentong bayan. Sa ating pagbabasa, sundin ang mga hakbang sa estratehiyang ito. Tiyaking nasasagot muna ang mga tanong bago ipagpatuloy ang pasunod na bahagi. Handa ka na bang magbasa? Tara, sabayan niyo ako. Ang Mahiwagang Singsing. Ito ay isang kwentong bayan. Ulila na sa ama si Edwin. Likahos ang buhay nilang mag-ina pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanila ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo, ngunit saan sila kukuha ng puhunan? Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng mag-ina upang magkaroon sila ng puhunan sa pagnenegosyo? Pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nila ang maaaring maging sangla. Nagkatinginan na lamang ang mag-ina. Hindi sila makakibo pagkat wala silang anumang ari-arian. Gayunpaman, pauutangin ko rin kayo. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo na dumulog sa akin. Kaya lamang, pauutangin ko kayo sa isang kondisyon. Sabi ni Mang Rico. Payag ba kayo? Tanong ni Mang Rico. O payag kami. Ano po ang kondisyon? Tanong ng nanay ni Edwin. Na ang halagang 1,000 pisong uutangin ninyo ay dodoblehin kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 1 taon. Ani, Mang Rico. Nangamba ang mag-ina sa sinabi ni Mang Rico, subalit dahil sa laking pagnanais na makapagnegosyo at makaaon sa hirap, ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Tanong, ano kaya ang ginawa ng mag-ina upang magkaroon ng pagkakakitaan at mabayaran ang kanilang utang? Nang sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang 100 piso upang ihanap ito ng anumang pagkakakitaan. Anak, Edwin, mag-ingat ka. Tiyakin mong maihahanap mo yan ng pagkakakitaan, bilin ng ina. Tanong, ano kaya ang ginawa ni Edwin sa 100 piso? Ano sa palagay niyo mga bata?
Sa daan patungo sa poblasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tao ang isang asong payat. Nagnakaw raw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya't pinigil niya ang mga tao. Hulihin ninyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng 100 piso, sabi ni Edwin upang huwag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos nyon ay iniuwi ni Edwin ang aso sa kanila. Nang makita ng ina ang aso, nagtanong siya, Edwin, ano ang gagawin mo sa aso? Makatutulong ba iyan sa ating paghihirap na ito? Hayaan na po ninyo, inay. Naawa po kasi ako sa aso. Baka mapatay ng mga tao. Sagot ni Edwin. Tanong, ano ang nangyari sa 100 pisong ibinigay ng nanay ni Edwin sa kanya? Ano kaya ang sumunod na ginawa ni Edwin upang makapagsimula ng negosyo? Kinabukasan, humingi na naman si Edwin ng 100 piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya roon ang galit na tindera na halos patayin ang pusang inaakalang kumain ng baong ulam ng tindera. Naawa si Edwin sa pusa. Huwag na po ninyong patayin ng pusa. Heto po ang 100 piso. Bumili na kayo ng inyong ulam. Sobrang iyak ng ina ni Edwin noong nalaman ang tungkol sa iniuwi ni Edwin na pusa. Unti-unting nauubos ang perang hiniram nila na walang nangyayaring makapag-aahon sa kanila sa hirap. Tanong, nagtagumpay ba si Edwin sa pangalawang pagkakataon? Magtatagumpay na kaya siya sa susunod? Ano sa palagay niyo mga bata? Humingi na naman ng 100 piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit pinaalalahanan niya ito. Anak, nauubos na ang inutang nating pera ay wala pa tayong nasisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico, paalala ng ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Sisikapin ko pong kumita ng pera. Makababayad din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos, sabi ni Edwin. Sa daan patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang ubod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda, kaya nakiusap si Edwin sa mga tao na wag nang saktan ng isda at babayaran niya ito ng 100 piso. Tanong, ano ang nangyari sa pangatlong pagkakataon ni Edwin na maghanap ng negosyo?
Ano sa palagay ninyo ang mga sumunod na nangyari, mga bata? Tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot sa kanila ni Edwin ang 100 piso. Pagkatapos nito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa siya sa isda. Laking gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. Edwin, mabait ka at maawain. Ngunit alam ko ang malaki mong problema, ang utang ninyong mag-ina kay Mang Rico at kung paano kayo makababayad sa kanya. Napatulala si Edwin sa narinig. Huwag kang matakot, Edwin. Ibuka mo ang aking bibig. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong singsing. Patuloy ng mahiwagang isda. Tanong, kung ikaw si Edwin, gagawin mo ba ang sinabi ng isda? Bakit? Ano kaya ang sumunod na nangyari, mga bata? Ano sa palagay nyo? Natatakot man ay ginawa rin ni Edwin ang iniuutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang singsing. Humiling ka, Edwin, sa singsing. Utos pa ng isda. Totoo kayang maibibigay ng singsing ang anumang kahilingan ni Edwin? Ano sa palagay mo ang unang hiniling ni Edwin? Kung ikaw si Edwin, ano ang hihilingin mo? Humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at ubod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwang kinain ni Edwin ang mga pagkain. O naniniwala ka na ba, Edwin, sa mahiwagang singsing? Tanong ng isda. Opo, kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko kayo magagantihan sa ibinigay ninyong mahiwagang singsing? Tanong ni Edwin. Hilingin mo sa mahiwagang singsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat, sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda. Lumaki ang tubig. At lumangoy ng papalayo ang isda. Nang hindi na matanaw ni Edwin ang malaking isda, halos patakbo na siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Kung ikaw si Edwin, ano mo sasabihin sa iyong nanay ang tungkol sa mahiwagang singsing? Ano kaya ang nangyari sa mag-ina simula ng araw na iyon? Bakit? Ano sa palagay niyo, mga bata? Humiling ang mag-ina ng pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ng 2 doble si Mang Rico sa inutang na pera. Nakaahon ang mag-ina sa kahirapan
Mula noon ay namuhay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyang tulong ng maawain at matulunging mag-ina, lalo na si Edwin. Ngayon, ating sagutin ang pangganyak na tanong. Paano trinato ni Edwin ang mga hayop? Ano ang naging bunga nito sa kanilang pamilya? Sunod na gawain, humanap ng dalawang kasama at ibahagi ang pagpapakahulugan, reaksyon, opinyon mo sa pahayag o kilos ng tauhan. Sagutin ang mga tanong sa ikatlo at ikaapat na hanay. Narito ang mga pahayag. Una, pag-iingat upang hindi makasakit ng damdamin. Pangalawa, paggamit ng angkop na wika. Sa aking palagay, siguro, di kaya, mas maganda yata kung at iniisip ko na. Pangatlo, pagiging mapagpakumbaba sa pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon. Mga bata, ano-anong pagkakataon ang pinaggagamitan ng pagbibigay ng reaksyon o opinyon? Maaaring magbigay ng ilang sitwasyon at isadula ito. Halimbawa, pinag-uusapan ninyo kung alin ang mas magandang alagaan, aso o pusa. Tandaan na ang layon ng teksto ng ating binasa ay magsalaysay, mangaliw, magturo ng aral. Sunod na gawain, ayusin ang mga larawan. Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento. Pagmasdang mabuti ang mga larawan, alin kaya dyan ang unang nangyari sa ating kwentong bayan? Ano naman ang mga sumunod na pangyayari? Mga katangian ng kwentong bayan. Una, nakapagtuturo ng aral. Karaniwan itong may dalang mensahe o leksyon na maaaring maging gabay sa mga tao sa kanilang buhay. Pangalawa, pangkaraniwang tauhan. Ang mga tauhan ay kadalasang kumakatawan sa mga ordinaryong tao tulad ng mga magsasaka, mangingisda, o iba pang manggagawa. Pangatlo, pagsasalaysay ng kultura. Naglalarawan ito ng mga tradisyon, kaugalian, at paniniwala ng isang bayan o komunidad. Pang-apat, pagsasama ng mito at alamat. Maaaring may mga elemento ng mahika o sobrenatural na bahagi ng kwento. Ngayon, isulat sa grapikong larawan ang mga sagot mo sa mga tanong. Unang tanong, paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga sa mga hayop? Sunod, ano ang gagawin mo kung mayroon kang makikitang nagmamalupit sa mga hayop? At pangatlo, batay sa iyong sariling karanasan, bakit mahalaga ang mga hayop? Tandaan, proteksyon sa mga hayop. May mga batas sa Pilipinas na nagbibigay ng pagpapahalaga at proteksyon sa mga hayop. Huwag gawin pagmamalupit, pang-aabuso, pagpapabaya,
pagpapatay sa mga hayop. Siguraduhing maaalagaan ang mga hayop para sa kanilang ikabubuti at makibahagi, magpaalala, magsumbong sa tulong ng nakakatanda. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Balikan ang kwentong bayan at sagutin ang tanong na ito. Ano-anong mga katangian ng kwentong bayan ang iyong nakita? Sunod naman ay piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Para sa unang bilang, ano ang pangunahing layunin ng kwentong bayan? A. Magpatawa. B. Nakatuturo ng aral. C. Magbigay ng impormasyon. O D. Magsalaysay ng kasaysayan. Pangalawa, anong uri ng tauhan ang karaniwang makikita sa kwentong bayan? A. Mga superhero. B. Mga kilalang tao. C. Mga ordinaryong tao. O D. Mga hayop. Pangatlo, ano ang kadalasang nilalarawan sa kwentong bayan na nagpapakita ng kultura ng isang komunidad? A. Modernisasyon. B. Tradisyon at kaugalian. C. Teknolohiya. D. Politika. Kaapat na bilang, alin sa mga sumusunod ang maaaring bahagi ng kwentong bayan? A. Tunay na kwento ng buhay. B. Mga alamat at mito. C. Teoryang siyentipiko. O D. Pagsusuri ng ekonomiya. At panglima, ano ang madalas na tema na may kaugnay sa mga elemento ng mahika sa kwentong bayan? A. Revolusyon. B. Paghahanap ng kayamanan. C. Elemento ng sobrenatural. O D. Pakikipagsapalaran sa labas ng bansa. Para sa ating ikatlong araw, narito ang ating mga gawain. Magbigay ng mga salitang kilos na matatagpuan sa kwentong bayan na ating binasa. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa aspekto ng pandiwa. Ano ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, aksyon, o estado ng isang tao, bagay o hayop. Ito ang nagbibigay diin sa ginagawa o karanasan ng simuno sa isang pangungusap. Ngayon mga bata, basahin ninyo ang mga pandiwang ginamit sa ating kwentong bayan. Pagmasdan ng talaan na ito. Sa ating unang hanay, makikita ang mga pandiwang perpektibo. Sunod na hanay ay ang kanilang salitang ugat. Pagkatapos ay ang panlapi na ginamit. At katatapos at pawatas na hanay nito. Ngayon, ating pag-usapan ang pagkakaiba ng gamit ng pandiwang may nag, na, in at Halimbawa, si Edwin ay nag-uwi ng isang aso, iniuwi ni Edwin ang aso. Sa pandiwang nag-uwi, mayroon itong nag. At sa pandiwang iniuwi naman, mayroon itong in. Sunod na pangungusap, umuwi si Edwin na kasama ang aso. Naiuwi ni Edwin ang aso. Sa pandiwang umuwi, mayroon itong Sa pandiwa naman na naiuwi, mayroon itong na. Ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? Ang pandiwang perpektibo ay nagsasaad ng kilos
na natapos na o nangyari na. Pinapakita nito ang aksyon ay kumpleto na sa takdang panahon. Karaniwang ginagamit ang pandiwang ito kapag may tiyak na oras na pagkaganap. Halimbawa ng pandiwang perpektibo, nagtapos, nagtapos ng pag-aaral, nag-aral, nag-aral ng leksyon, umuwi, umuwi mula sa paaralan. Pang-apat, nagsalita, nagsalita sa harap ng klase. Sa pangungusap na si Maria ay nagtapos ng kanyang kurso. Ang salitang nagtapos ay nagpapahiwatig na ang pagkakatapos ay natapos na. Sagutin ang mga tanong. Ano ang anyong perpektibo ng pandiwa? Sunod, ano ang dapat gawin upang maging angkop ang pandiwang pangnagdaan sa pagkakabuo ng pangungusap? Ano-anong panlapi ang ginagamit sa pagbubuo ng pandiwang tapos na o katatapos lang? Sunod, kailan ginagamit ang anyong kakatapos? At ano-anong nagsasaad ng panahon ng maaring gamitin sa mga pandiwang tapos na? Ngayon mga bata, tukuyin ang pandiwang perpektibo sa mga pangungusap. Para sa unang bilang, nakakain na siya ng almusal. Anong pandiwang perpektibo ang ginamit dito? Pangalawa, nagsimula na ang klase niya sa hagham. Pangatlo, natapos na niya ang takdang aralin. Pang-apat, umuwi na sila mula sa paaralan. Panglima, nakatanggap ako ng sulat mula sa kaibigan. Tanong, ano ang pandiwang perpektibo? Piliin sa bawat pangungusap ang pandiwang perpektibo. Salungguhitan ng sagot. Para sa unang bilang, nakakain na ako ng hapunan. Pangalawa, nagsulat na siya ng liham. Pangatlo, pumunta sila sa Baguio noong isang linggo. Pang-apat, nagluto ng masarap na pansit si nanay kanina. Panglima, nakatanggap na ako ng magandang balita. Pang-anim, nag-aral na kami para sa pagsusulit. Pang-pito, nagtanim na sila ng mga bulaklak sa hardin. Pang-walo, nakausap na niya ang guro. Pang-siyam, sinunod ko ang mga tagubilin kaya hindi ako napahamak. At pang-sampu, nakapagpahinga na ako pagkatapos ng trabaho. Narito ang mga gawain para sa ating ikaapat na araw. Magbigay ng mga pandiwang nasa aspektong perpektibo. Mga bata, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa aspekto ng pandiwa. Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, aksyon o estado ng isang tao, bagay o hayop. Ito ang nagbibigay diin sa ginagawa o karanasan ng simuno sa isang pangungusap. Basahin ang susunod na tekstong naratibo. Tukuyin ang mga pandiwang perpektibong ginamit sa unang talata. Sa ikalawa hanggang huling talata, lagyan ng panlapi o mga panlapi ang bawat salitang ugat upang makabuo ng pandiwang aangkop sa diwa ng pangungusap o talata. Narito ang ating tekstong naratibong pinamagatang si Kay. Ito ay kwento ni Lilibet C. Agno. Basahing mabuti at intindihin ang bawat talata mga bata at sundin ang panutong na ibigay kanina.
Upang lalong madagdagan ang kaalaman ninyo mga bata tungkol sa kwentong bayan at mga pandiwa, gawin ang mga nakatala. Ating hahatiin ng klase sa dalawa at bibigyan ng bawat pangkat ng magkaibang babasahin tungkol kina baka at kalabaw. Sa ating babasahin A, ito'y pinamagatang bakit maluwag ang balat ng baka. Ito ay salin ni Lilibet C. Agno sa Why the Cow's Skin is Loose, Franzler 2008. Basahin at intindihin ang kwento. Pagkatapos ay salungguhitan ang mga pandiwang ginamit sa ating kwento. Narito naman ang babasahin B na pinamagatang ang alamat ng baka at kalabaw. Ngayon mga bata, pagkatapos ninyong basahing mabuti ang bawat teksto, salungguhitan ang lahat ng pandiwang perpektibong ginamit sa mga akda. Tanong, ano ang pandibo? Ngayon mga bata, isulat sa ang T kung ang pangungusap ay tama. Isulat naman ng M kung ang pangungusap ay mali. Sa gawaing ito, ang talaan. At diyan nagtatapos ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 6. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood mga bata. Paalam!